It's a public issue. So every Filipino has the right to know kung ang nakaupo dyan sa Malacanang, una, totoo ba talaga mandato mo o minanipula mo yung eleksyon? Pangalawa, totoo ba talagang bangag ka o hindi? These are public issues. So ngayon, mga kababayan, mapagkakatiwalaan natin ang PNP. I charge the PNP directly na binura ninyo because you were in possession of... What's up mga kababayan? That matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika at Attorney Glenn Cho. Binutata ng dalawa ang mga kasinungalingan di umano ni Bongbong Marcos sa taong bayan na inuna na nga pinasaring na hindi nakatiwa-tiwala di umano ang ahensya ng mga kapulisan sa mga nangyayari ngayon. Paano ba naman kasi mga kababayan magpahanggang ngayon tinutugis no ang KOJC compound sa Davao na kung saan marami na ang nasaktan at dalawa na ang nasawi dahil sa pangaharas di umano ng mga kapulisan sa mga miyembro ni Pastor Kibuloy. Dagdag pa rito na itong si Marbil nagsinungaling no sa harap ng kamera nang sinabing walang banta sa seguridad ng ating Vice Presidente na siyang sinalungatan ni VP Sara nang naglahad ito ng open letter sa kanyang OVP sa social media. Dagdag pa rito na tila'y tinitiktikan no o iniispayan itong pamilya ng ating Vice Presidente kung kaya naman hindi mapakali itong ginang at naglabas na ng kanyang statement patungkol rito kay Marbil na siya nga naman sinagundahan ni Attorney Glenn Chong na hindi nakatiwa-tiwala nga itong mga ilang kapulisan sa nasabing ahensya. Dagdag pang binutata nila no itong pagpapaalis nila Bongbong Marcos Liza di umano sa pulboronic video na kumalat sa social media na ngayon burado na sa Facebook at sa ang bahagi ng plataforma ng social media sapagkat kinontrol di umano ng Marcos ang pulboronic video. Grabe naman yan. Na hanggang ngayon di umano iwas pa rin si Bongbong Marcos at ayaw di umano magpa-drug test sa harap ng sambayan ng Pilipino na siyang pinoprotektahan naman ni DILG Abalos. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Bago tayo dumako no sa nasabing video mga kababayan, ating bigyang highlight itong winika ni Secretary Remulla patungkol sa di pagpigil ng DOJ sa mga ICC na manghimasok sa jurisdiksyon ng ating bansa nang mapakulong at madiin di umano itong CFPRRD sa kanyang ginawang paglaban sa droga campaign noong administrasyon nito. Naku naman po, nagrabe ang panggigipit ngayon no sa mga Duterte under sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Na nakikita ba nilang isang threat ang mga ito pagdating sa usaping politika na alam nila na maraming sambayan ng Pilipino ang mulat sa katotohanan na ang tunay na may malasakit lamang ang mga Duterte. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pa rito na binutata din nila Attorney Glenn Chong itong 5,500 flood control projects no na pinagmayabang sa zona ni BBM. Ngunit para sa kanila di umano halatang naibulsa o ninakaw ang bilyong pondo na nakalagak dito. Dahil kung mayroong nga namang 5,500 flood projects na malalaki at hindi pipitsugin, wala sanang baha na nangyayari sa Metro Manila at Karatig Bayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Binura nila in between. Binura nila. Yeah. So ngayon, mga kababayan, mapagkakatiwalaan natin ang PNP. I charge the PNP directly na binura ninyo because you were in possession of that cellphone na wala. Pati yung babae na pinatay kasama ni Richard. The last text was yung sinabi ko na humingi yung nanay niya, anak niya ng pangbili ng bigas. Sabi ng babae, humingi ka kay sir. Humingi ka na lang muna kay sir. Sabi niya, ayaw ko, maraming asset doon. So ibig sabihin yung nanay niya, asset pala. Na pinatay din ng mga polis. By 6 o'clock ng gabi, wala na rin ang mga, the whole day, Ate Claire, maraming text sa telepono niya. By 6 o'clock or 4 o'clock ng hapon, wala nang text all the way until namatay siya. Ang last kong nakita, text ng anak niya, sabi niya, Nay, gumising ka. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang nangyari sa'yo. Bakit natanggap yung text ng kanyang anak after she died, nawala yung in-between, yung crucial time. Yeah. Bago siya pinatay. So, nakakababatid, ilatag ko to sa inyo.
dahil hindi mapagkatiwalaan ang PNP Forensic Group. Ay, no, hindi. SOCO yan. PNP Anti-Cybercrime Unit. Mhm. Yeah. Agree ba kayo doon sa winika ni Atty. Glenchong, mga kababayan, na hindi nakatiwa-tiwala ngayon, no? Under kay PNP Marbil? Paki-comment niyo ang inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. So, alam naman natin na syempre kino-cover up talaga nila itong si Marcos Jr. at gusto nilang i-brainwash or yun na paniwalain yung taong bayan na yung pinakita kong video ay hindi si Marcos. Kahit na maliwanag pa, sabi ko nga, carbon copy, Xerox copy. Kaya naman, brother, ang ginawa nila ay talagang tinakot nila yung taong bayan na wag daw i-share or else kakasuhan itong mga taong nag-share. As a lawyer, Oo. mayroon bang grounds ang mga nag-share nitong video ni Marcos Jr.? Pwede ba talagang makasuhan itong mga nag-share? Dahil yun ang panakot ng DILG ng gobyerno ni Bangag. Ate Claire, in answer to your question, wala po akong nakikita na liability ng taong bayan na mag-share. Ako mismo nag-share ako nag-post pa nga ako doon Yes. If you recall, ang nakikita ko lang dyan is we have to look at Article 7, Section 12. Article 7, Section 12 ng Philippine Constitution. Let me read that. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. So, yung alam naman natin yung kung bangag ka, apektado yung state of mind mo, di ba? Apektado yung state of mind mo. My mind, that's a serious illness. The public has the right to be informed of his health. So, in other words, it's a public issue. Kung drug addict or cocaine user si Mr. Marcos, it's a public issue. And tulad ng sinabi ko, mga kababayan, paulit-ulit ko itong sinasabi. The authority of government emanates from the people. Di po ba? Sa mga taga Cebu, dyan sa Kapitolyo ninyo, doon sa Dome, nandiyan nakalagay yan. The authority of government, all authority of government emanates from the people. There is no better example to show to you na ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno ay nanggagaling sa taong bayan is that we hold regular elections. Yan ang patunay na kinukonsulta tayo kung sino ang pinapaupo natin presidente o vice-presidente o congressman o gobernador o senador. Dahil that is a recognition that the collective political power of the people is the source of all government authority. So ngayon, tayo ang boss. Dapat nating malaman kung ang nagsisilbi sa atin ay bangag o hindi. Correct. It's a public issue. So every Filipino has the right to know kung ang nakaupo dyan sa Malacanang, una, totoo ba talaga mandato mo o minanipula mo yung eleksyon? Pangalawa, totoo ba talagang bangag ka o hindi? These are public issues. Kaya nga, pinost ko dito, nung ginorgor din yung video ko ng Facebook. Pati sa akin, ginorgor ng mga Jotang Ginemes. Sinare ko yun kay Kuya Jake. Si Kuya Jake, di ba, nag-post din. Ano pa nga ako nakatalikod ako dun. Yeah. At sinabi ko sa Facebook, this is a public issue involving the alleged president of the Philippines. the self-imposed president of the Philippines. Now, as a democracy, we have the right to know kung itong nakaupo dyan ay in good sound, in sound health or rather mental health. Maayos ba yung pag-iisip nito? Now, under Article 32 of the Civil Code of the Philippines, Article 32 of the Civil Code of the Republic Act 386, matagal na yan. Any public official or employee or private individual who impedes, impairs, obstructs, or violates the civil liberties and rights of persons, nakalagay na dyan, including freedom of speech, could be held liable for damages. Damages could be moral damages or exemplary damages. So kaya nilagay ko yan sa post ko to warn Facebook. You cannot do this massive curtailment of our freedom of speech. Kasi kung nilagay ko yan sa wall ko, that's part of my freedom of speech and expression or a public issue. May ibang usapan kung ang pinost ko dyan ay a private individual. Ibang usapan yan. Ang pinost ko dyan is the alleged or the self-imposed president of the Philippines. The declared winner, sabihin na lang natin to be more precise, the declared winner of the presidential election. That's a public issue. I have the right to express I have the freedom to express my
my sentiments. And then kung pinakita ko yung video at kinortail mo yan, I could sue you for damages, moral and exemplary, under Article 32 of the Civil Code. So, yung ginagawa ng Rappler, ng fact checkers, at ng Facebook, na pag-curtail, ito ng mga information na ito, Yes. pwede ba natin silang kasuhan? Yes, they could be held liable, especially because they are in no position to rule that this is deepfake. wala, Yeah. wala silang Kasi- basis. They are totally basis. Rappler and other fact checkers, you should be warned. You should be amply warned. You have no basis to say that the video is deepfake because the original is not with you. At hindi nyo napaforensic yan. You cannot just say na this is Ang basahan nga ni Abalos, iti nga eh. Tapos nang hinamo ng taong bayan na ipadrag test itong si BBM mga kababayan, umiiwas naman. Halata masyadong may tinatago. deepfake because you are the fact checker. You could be held liable under Article 32 of the Civil Code. Kasi brother, ang ginagawa ng gobyernong bangag na ito, sila yung ngayon ay mga nagpa-fabricate ng crime against us, against kay distressed mother, against sa kung sino-sinong gusto nila, against sa akin. Bakit hindi natin kayo dyan sa Pilipinas nakasuhan yung Facebook at yung fact checker na yan? Dahil mismo yung sa'yo, di ba, tinanggal nila, di ba? Bakit para man makaganti ang taong bayan sa mga walang hiyang ito? Dahil yung Rappler, finact check yung aking, hindi lang sa akin, yung iba, para hindi mapanood ng taong bayan. So I think, dyan kayo, maybe you can talk about it ng ating mga, kaibigan dyan, nakasuhan itong Facebook sa Pilipinas. At ang Rappler sa pag... Yeah, that's a possible course of action we can take. Okay, good. Ito, tignan natin. Pag tinake down uli nila, I'm thinking na i-post ko uli yun. I-post ko uli yung video na yun. And pag Yeah. tinake down pa nila, kakalagkarin ko talaga sa korte si Rappler at si Facebook. Yeah. I'm thinking I of think that yung option. pinakamaganda. Yeah, sige. Ano mo na, i-upload mo uli. Kasi sobra yung ginagawa ng mga to eh. Parang sila lang yung, parang may monopolya ng kung ano yung totoo o kung ano yung fake or hindi. Pag sinabi ng Rappler o ng Facebook o kung ano pang ibang mga fact checkers dyan na mga mainstream media, pag sinabi nilang, ito, deepfake yan, tatanggalin na lang nila ng walang walang due process dahil gusto Ate nilang Claire, tanggalin. mga kababayan, kailangan nating i-stress ito. Itong fact checkers na to, Rappler, DILG, PNP, and NBI are in no position to rule that the video is deepfake because they have no basis at all. Wala sa kanila yung original video. And supposedly it takes time to do forensic examination. Ang sa kanila minutes lang. Nag-press conference na sila denying it and denying the video and saying that it's deepfake. So that is proof, mga kababayan, na nagluto ng itong mga minions ni Marcos ng depensa para sa kanya because Marcos cannot defend himself this time and he refuses to defend himself. Gagamitin niya yung mga minions niya. Yeah, at for sure narinig mo na si Gibo at sila DILG, PNP, tinakot ako na makikipag-ugnayan daw dito sa Amerika para panagutin ako. Kaya hinamon ko nga sila, 3 days lang hanggang ngayon wala silang case. Sa tingin mo bakit kailangan sabihin ni Gibo yon at nila Abalos na mananagot yung nagpalabas ng video at yung mga mag-share? Actually, I think ang tingin ko dyan, mga kababayan, is gusto nilang ipigilan yung pag-spread ng video. Because wala silang credible na sagot doon eh. Wala silang credible na sagot except denying and denying. And dito sa denial nila, mahuhuli natin na wala talagang kabasihan yung denial nila. They are just inventing a reason out of thin air. Wala silang basis. So, huwag tayong matakot. Ipalabas natin yan, i-spread natin yan, until such time, because alam mo, dito sa pagpapalabas natin, mga kababayan, ng video na to, pagpapakalat natin, we are actually putting pressure on Marcos to answer the allegation. Kasi obligasyon mo yan. It comes with the territory, nagpapili kang Pangulo ng Pilipinas. Nagpapili kang Pangulo ng Pilipinas, your life is an open book, subject to public scrutiny anytime, anywhere. Transparency, accountability, is a bedrock of this is a bedrock democratic principles. Tapos ayaw mong sumagot. Gusto mong takutin kami. Hindi naman ako matatakot sa'yo. Yung asawa mo nga, sasampalin ko uli eh. Sampalin ng bonggang-bongga. But anyway, brother, ito talagang, itong
gobyernong ito, nakita niyo naman, grabe yung kasinungalingan doon sa SONA. For sure, aware ka doon sa 5,500 na na flood control. And now, inamin ng DPWH na wala naman daw talaga palang project para sa flood control na yan, which is pumondo ang bayan dyan ng alos, I believe, 1.3 million. So, ano ang reaction mo dyan? Fair. Dalawa lang ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Either Mr. Marcos is lying to his face na meron siyang 5,500 projects. Wala, hindi na naniniwala ang taong bayan sa kanya, Atty. Glenn Chong, na nadinig sa Senado na pipitsugin o maliliit na flood control lamang palang nagawa, kaya naman pala binabaha. Tapos, reason out pa nila noong may bagyong Karina na binangga di umano ng barko. At dahil sa basurahan di umano, kaya hindi gumana ang flood control na kanilang ginawa. Anong klaseng rason yun? Baka epekto ng pagkabangag. The other one is, totoo naman mayroong 5,500 flood control projects, pero ang control na wala, ang flood ang natira. In other words, ninakaw yung pera. Dalawa lang ang kapatutunguhan dyan. Either Marcos is a pathetic liar or the entire government is corrupting all those money away from those flood control projects. Kasi nakita naman natin, bumaha talaga. O, di ba? Kung meron ka, alam mo, mga kababayan ko, 5,500 flood control projects yan, wala na sanang baha, di ba? O, wala na sanang baha. O, nakita nyo? Okay. Doon, meron akong nakitang picture. May